Narinig mo na ba ang kwentong muntik ng ikasira ng isang pamilya dahil sa isang lihim na matagal nang itinago? Isang milyonaryo, isang fiance na may tinatagong kasalanan, at isang katulong na walang kamalay-malay na magiging susi sa lahat ng katotohanan. Ano ang gagawin mo kung ang babaeng pinakamamahal mo pala ay bahagi ng isang plano laban sa'yo? At ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay ang taong hindi mo kailanman pinakinggan? Handa ka na bang malaman kung paano gumuho ang isang kasal sa isang sigaw lang? Panoorin hanggang dulo dahil ang huling eksena ay hindi mo kailanman makakalimutan. Maaga pa lamang, maliwanag na ang araw sa malawak na bakuran ng mansyon ni Don Emilio Vergara. Ang damo ay bagong gupit at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa simoy ng hangin. Tahimik ang paligid, maliban sa malumanay na huni ng mga ibon sa hardin. Sa terasa, nakaupo si Don Emilio, suot ang kanyang puting polo at relong ginto. Nagmamasid siya habang naglalaro ang kanyang anak na si Andre, 5 taong gulang, malapit sa mga paso ng bulaklak. Ngunit sa isang iglap, nahulog ang bola ng bata at gumulong papunta sa gilid ng damuhan. Agad dumakbo ang katulong na si Liza, marahang binuhat ang bata nang ito ay muntik madapa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matinis na sigaw ang bumulaga mula sa balkonahe. Liza! Sino ang nagsabing pwede mong hawakan ang anak ko? Si Cassandra, ang fiance ni Don Emilio, bumaba mula sa hagdan na may malamig na titig at mahigpit na ekspresyon. Ang kanyang suot na pulang bestida ay kumikislap sa sikat ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Nanginginig si Liza, agad niyang ibinaba si Andre na nagsimulang umiyak sa takot. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga hardinero ay huminto sa paggapas, nagmamasid mula sa malayo. Lumapit si Cassandra, bawat hakbang ay nag-iiwan ng tunog sa marmol na sahig. Hindi mo kailangang damputin ang anak ko. Trabaho mong maglinis, hindi makialam, mariin niyang sabi. Napayuko si Liza, nangingilid ang luha, at yumuko upang humingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahang tumayo si Don Emilio. Tahimik siyang naglakad palapit, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay mabigat, puno ng pag-iisip. Tumigil siya sa pagitan ni Liza at Cassandra. Cassandra, malamig niyang sambit, alam mo bang ang babaeng ito ang nagligtas sa anak natin kahapon sa swimming pool? Nagulat ang lahat. Napatigil si Cassandra, bahagyang nanginig ang kanyang labi. Kung hindi dahil sa kanya, baka nalunod si Andre, dagdag pa ni Don Emilio, mababa ang boses ngunit puno ng bigat. Lumalim ang katahimikan. Ang mga dahon sa hardin ay tila huminto sa paggalaw. Tumingin si Cassandra kay Liza, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng galit sa kanyang mukha ay napalitan ng takot at isang piraso ng pagkahiya. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Si Don Emilio ay humarap sa kanya, hawak ang cellphone at may ipinakitang video. Sa loob ng video, malinaw na nakikita si Cassandra. Habang pasimpleng itinulak si Andre papalapit sa gilid ng pool bago siya tumalikod na parang walang nangyari. Lahat ay napasinghap. Si Liza ay napatakip sa bibig. Ang mga hardinero ay nagsimulang magbulungan. Tumingin si Don Emilio kay Cassandra, malamig at mabigat ang boses. Ngayon, sabihin mo sa akin sino talaga ang dapat sigawan? Tila gumuho ang mundo ni Cassandra. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, ang kanyang mga mata ay nagdilim sa hiya at takot. At sa unang pagkakataon, si Don Emilio ay hindi nangumiti. Napaluhod si Cassandra sa malamig na marmol, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang cellphone ay dahan-dahang nahulog mula sa kamay ni Don Emilio, tumama sa sahig na may malutong na tunog. Ang bawat segundo ay tila humaba, ang katahimikan ay mabigat na parang hangin bago ang bagyo. Emilio mahal, hindi ko sinasadya, halos pabulong ang boses ni Cassandra, nanginginig, parang hinihila mula sa ilalim ng lalamunan. Ngunit hindi gumalaw si Don Emilio. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit sa ilalim nito ay halatang may sugat. Isang sugat ng pagtataksil na hindi kayang takpan ng kayamanan o kapangyarihan. Lumapit si Liza, nangingimi at inakay si Andre papalayo. Ang bata ay patuloy na umiiyak, hinahabol ang hininga, hindi maunawaan kung bakit nagagalit ang mga matatanda. Ang mga hardinero at kasambahay ay tahimik lamang, nag-aalangan kung dapat bang umalis o manatili. Hindi mo sinasadya. Ang boses ni Don Emilio ay mababa, kalmado, ngunit may halong galit na kumikirot. Isang bata ang muntik mamatay, Cassandra.
Ang anak ko. Napapikit si Cassandra, halos hindi na makahinga sa bigat ng kanyang sariling ginawa. Emilio, galit ako noon, hindi ko alam ang gagawin, gusto ko lang ng atensyon mo. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay, ngunit umatras si Don Emilio. Ang gusto mo lang ay kontrolin ang lahat, mariin niyang sagot. Pati ang anak ko, ginamit mo sa mga laro mo. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso, tahimik, matalim at walang awa. Nang marinig ito ni Cassandra, bumagsak ang kanyang mga luha, mabilis, walang tigil. Hindi ko gustong saktan si Andre, Anya, halos di na marinig. Ngunit tumalikod si Don Emilio, huminga ng malalim at naglakad papunta sa pintuan ng mansyon. Liza, mahinahon niyang tawag, dalhin mo si Andre sa loob. Pahingahin mo siya. Tumango si Liza at marahang sumunod, yakap ang bata na ngayon humihikbi na lamang. Naiwan si Cassandra sa gitna ng hardin, mag-isa, basang-basa ng luha at pawis. Ang araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit tila nag-ielo ang hangin sa paligid niya. Ang mga bulaklak na dati niyang pinagmamalakihan ay tila lumungkot, nakayuko sa bigat ng eksena. Si Don Emilio ay huminto sa may pintuan, hindi lumingon. Hindi ko na kailangang marinig ang mga paliwanag mo, mahina niyang sabi. Ang isang babae na kayang ilagay sa panganib ang inosenteng bata ay hindi kailanman magiging ina. Tumayo si Cassandra, nanginginig, desperadong humakbang palapit. Emilio, mahal kita. Lahat ng ginawa ko ay dahil sa pag-ibig. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila lumalayo si Don Emilio, parang may pader na hindi na mababasag. Ang mga tauhan ng bahay ay nagtinginan sa isa't isa, walang gustong magsalita. Ang mansyon na dati ay puno ng tawa at musika ay biglang tila sementeryo, malamig, tahimik, nakakatindig balahibo. Lumuhod muli si Cassandra, hinawakan ang sahig at sumigaw ng buong lakas. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bakuran, nagbabalik sa mga pader na parang multo ng kanyang kasalanan. Ngunit walang lumingon. Sa loob ng mansyon, umupo si Don Emilio sa silid kainan, tahimik. Tinitigan niya ang larawan ni Cassandra sa aparador, masaya, maganda, puno ng pangarap. Ngayon, ang larawan ay tila panaginip na nagbago sa bangungot. Pumikit siya, pinipigilan ang sarili na umiyak. Ngunit sa kanyang dibdib, may mabigat na kirot, hindi lang galit, kundi panghihinayang. Paano naging ganito, mahinang sambit niya, ang babaeng minahal ko. Sa labas, unti-unting bumuhos ang ulan. Ang mga patak nito ay bumagsak sa mga dahon, sa marmol, sa pulang bestida ni Cassandra na ngayon ay basang-basa at dumidikit sa kanyang balat. Ngunit hindi siya umalis. Nandoon lamang siya, nakatingala sa langit, umiiyak, habang ang ulan ay naghugas ng kanyang mga luha, ngunit hindi ng kanyang kasalanan. At sa loob ng bahay, si Don Emilio ay nakatingin sa bintana, tahimik, walang emosyon. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang desisyon na dahan-dahang nabubuo, isang desisyong magbabago sa lahat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang katapusan. Ang bawat patak ay tumatama sa bubong ng mansyon, lumilikha ng mga tunog na parang mga hakbang ng nakaraan, mabigat, paulit-ulit, walang tigil. Sa labas, si Cassandra ay nakaluhod pa rin sa gitna ng hardin, basang-basa, nanginginig sa lamig at hiya. Ang kanyang pulang bestida, na dati sumisimbolo ng karangyaan, ngayon ay dumidikit sa putik. Ang mga alahas sa kanyang lieg ay wala ng ningning, nababalot ng dumi at ulan. Ngunit hindi siya kumilos. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga labi, mahina, paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ni Emilio. Sa loob, si Don Emilio ay nakaupo sa harap ng apoy sa fireplace. Ang mga apoy ay sumasayaw sa dilim ng silid, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Hawak niya ang cellphone na naglalaman ng video, ang ebidensyang sumira sa lahat. Paulit-ulit niyang pinapanood, parang hindi pa rin makapaniwala. Ang bawat segundo ng video ay parang sibat sa kanyang dibdib. Nakikita niya kung paano tinulak ni Cassandra si Andre, kung paano siya lumingon sandali, at kung paano siya ngumiti bago tuluyang umalis. Isang ngiti na dati mahal niya, ngunit ngayon ay hindi niya na makilala. Pumasok si Liza, marahan, may dalang kumot. Sir, natutulog na po si Andre, mahinahon niyang sabi. Tumango lamang si Don Emilio, hindi tumingin. Salamat, Liza, Anya, malamig ngunit may bahid ng pagod. Tahimik na lumapit si Liza at inilapag ang kumot sa likod ng upuan. Paglingon niya, napansin niya ang mga luha sa gilid ng mata ni Don Emilio, tahimik, walang ingay, ngunit malinaw.
Nakatitig lamang siya sa apoy, parang hinuhukay ang sarili sa mga alaala ng pag-ibig na naglaho. Sir, mahina ang tinig ni Liza, kung mahal ninyo pa siya baka may paraan pa. Ngunit umiling si Don Emilio. Ang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan ay tulad ng apoy, sagot niya, mabigat. Mainit sa simula, ngunit sa huli, sinusunog ka. Sa labas, si Cassandra ay bumangon, nanginginig, at naglakad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang tinutulak siya ng hangin pabalik. Ngunit sa kabila ng lamig at ulan, nagpumilit siyang makarating. Pagdating sa harap ng pinto, kumatok siya ng mahina. Emilio, pakinggan mo ako kahit sandali lang ni. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas, habang ang ulan ay pumapatak sa kanyang mukha. Sa loob, marahang tumayo si Don Emilio, tumingin sa pinto, ngunit hindi gumalaw. Ang kanyang puso ay nag-aalab, hindi sa pag-ibig, kundi sa sakit. Ngunit may isang bahagi sa kanya na tila gustong lumapit, gustong makinig, gustong maniwala muli. Ngunit bago siya nakalapit, bumukas ang pinto, hindi dahil sa kanya, kundi dahil kay Liza. Nakita ni Liza si Cassandra, basang-basa, namumutla, nanginginig. Maam, pumasok po kayo, malamig sa labas, anya, ngunit marahan at may pag-aalinlangan. Ngumiti si Cassandra ng mahina, isang ngiting pilit, puno ng kerot. Salamat, Liza, sagot niya at pumasok sa loob. Ang mga patak ng ulan ay naiwan sa sahig, bumubuo ng baka sa marmol na tila mga luha ng bahay mismo. Nakita siya ni Don Emilio. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ngunit walang salita. Tanging ang apoy sa fireplace ang nagbigay ng tunog, humihip ng hangin na tila nanunuya sa katahimikan. Emilio, mahinahon niyang sabi, halos pabulong. Hindi ko alam kung paano ako nagawang ganoon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ngunit bago pa niya matapos, tumalikod si Don Emilio, huminga ng malalim. Alam mo ba kung gaano karaming gabi akong naniwala sa iyo? Alam mo ba kung ilang beses kong pinaniwalaan na ikaw ang magiging ina ni Andre? Ngayon, lahat ng iyon parang abo na lang. Nang marinig ito ni Cassandra, napasigaw siya ng mahina, parang batang nawala sa dilim. Emilio, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka. Lumapit siya, ngunit inatrasan ni Don Emilio ang kanyang mga kamay. Hindi mo ako nawala, sagot niya, mabigat. Ikaw ang nawala sa sarili mo. At sa sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang kumislap sa labas, kasunod ng dagundong ng kulog na yumanig sa buong mansyon. Ang ilaw ay saglit na kumurap at ang anino ni Cassandra ay sumayaw sa pader, para bang multo ng isang babaeng nilamon ng sarili niyang kasalanan. Tahimik si Don Emilio, tumalikod at naglakad papunta sa silid ni Andre. Iniwan niya si Cassandra sa gitna ng bulwagan, mag-isa, humahagulhol, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang marahang tunog ang narinig niya mula sa bulsa ni Don Emilio, isang mensaheng pumasok sa kanyang cellphone na naiwan sa mesa. At nang mabasa niya ang pangalan ng nagpadala, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil ang mensaheng iyon ay mula sa taong akala niya ay patay na. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra habang nakatitig sa cellphone na naiwan ni Don Emilio sa mesa. Ang pangalan sa screen ay malinaw, Marco Villaverde. Ang taong iyon ang lalaking dati niyang nakarelasyon, ang lalaking inakala niyang matagal nang wala sa mundo. Tumigil ang kanyang pag-iyak at napalunok siya, nanginginig ang kamay habang dahan-dahang dinampot ang cellphone. Ang kanyang puso ay kumakabog, mabilis, parang tambol na bumibilis ang tibok sa bawat segundo. Binuksan niya ang mensahe at sa loob ay iisang pangungusap lamang. Hindi ko akalaing kaya mong gawin ito, Cassandra. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkakalaglag nito sa marmol ay umalinggaw sa buong bulwagan. Ang mga mata ni Cassandra ay napuno ng takot, hindi lamang kay Don Emilio, kundi sa kung sino ang maaaring nakakaalam ng lahat. Marco, mahina niyang bulong, halos di marinig. Paano? Paano ka nakabalik? Lumapit si Liza mula sa dulo ng hallway, nagulat sa reaksyon ni Cassandra. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ngunit hindi siya sumagot. Agad niyang pinulot ang cellphone at nagmamadaling tumakbo palabas, lumabas sa ulan, basang-basa na naman sa sandaling iyon. Sa labas ng gate, may isang itim na kotse na nakaparada, at sa loob ay may lalaking nakaupo, nakatingin lamang sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay malamig, mapanuri at puno ng mga lihim.
Habang lumalapit si Cassandra, ang kanyang mga paa ay tila walang lakas, ngunit ang kanyang kuryosidad ay nagtutulak sa kanya. Marco, mahina niyang tawag, habang tumutulo ang ulan sa kanyang mukha. Ngumiti ang lalaki, mabagal, misteryoso. Hindi ko akalaing darating pa ang araw na makikita kitang muli, Cassandra, sabi niya, habang binaba ang bintana ng kotse. Ang boses niya ay parehong boses na dati niyang minahal, ngunit ngayon ay maihalong puot at panlilin lang. Buhay ka pa, sagot ni Cassandra, nanginginig. Bakit hindi ka nagsabi? Bakit mo ako pinaniwalaang patay ka na? Umisi si Marco, dahan-dahan. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ka kayang dalhin ng kasakiman mo. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa akin, Cassandra. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit halos nalunod ang anak ni Emilio. Napalunok si Cassandra, umatras ng bahagya. Hindi mo naiintindihan, Marco, desperado ako. Gusto ko lang mapansin ako ni Emilio. Gusto ko lang. Gusto mong makuha ang yaman niya, putol ni Marco, malamig. At ngayon, nakuha mo nga. Ngunit kapalit ay ang sarili mong kaluluwa. Umiyak si Cassandra, napahawak sa pinto ng kotse. Marco, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mawawala sa akin si Emilio. Mawawala si Andre. Mawawala ang lahat. Ngunit tumawa si Marco, mababa at nakakatindig balahibo. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Matagal na kitang tinulungan ngunit hindi mo ako pinili. Pinili mo ang pera. Ang pangalan. Ang kapangyarihan. Ngayon, panahon na para singilin kita. Lumabas si Marco mula sa kotse, ang kanyang damit ay nababasa sa ulan, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang presensya ay mabigat, parang anino ng isang kasalanang matagal nang nakalimutan. Sabihin mo sa akin, Cassandra, bulong niya, ilang kasinungalingan pa ang kaya mong itago bago mo harapin ang katotohanan. Nang marinig iyon, napaatras si Cassandra, natitisod sa basang damuhan. Hindi ko na kaya, Marco. Wala na akong lakas. Ngunit si Marco ay lumapit pa rin, yumuko, at marahan niyang hinawakan ang mukha ni Cassandra. Hindi pa ito ang katapusan, Cassandra, anya, mabagal, halos parang pananakot. Dahil simula ngayon, ako ang magbubunyag ng lahat. Sa loob ng mansyon, si Don Emilio ay nakatayo sa bintana, nakamasid sa dilim ng ulan. Nakita niya sa malayo ang dalawang anino sa labas ng gate, si Cassandra at ang lalaking hindi niya kilala. Pinanood niya silang nag-uusap habang ang kulog ay muling umalinggaw sa langit. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang pagdududa. Marco Villaverde, bulong niya sa sarili. Ang dating kasosyo ng aking kumpanya. Biglang nabuo sa isip niya ang lahat. Ang pagkawala ng pondo. Ang mga dokumentong ninakaw 2 taon na ang nakalipas. At ang misteryosong pagkamatay ni Marco na walang bangkay na nakita. Humigpit ang panga ni Don Emilio. Ang puzzle na matagal niyang sinusubukang ayusin ay unti-unting nabubuo. Ang katotohanan ay mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Lumayo siya sa bintana, tinungo ang silid, at binuksan ang isang lumang kahon sa ilalim ng mesa. Sa loob nito ay mga larawan, dokumento, at isang lumang liham na may perma ni Marco Villaverde. Binasa niya ito muli at sa mga huling linya ay may nakasulat na mga salitang nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi sa pera, kundi sa puso. Napatigil si Don Emilio. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang taong akala niyang kaaway noon ay posibleng siyang tunay na biktima. Huminga ng malalim si Don Emilio, pilit na pinapakalma ang tibok ng kanyang dibdib. Ang mga patak ng ulan sa labas ay parang orasan, bawat tunog, isang paalala ng katotohanang dumarating, mabagal ngunit hindi mapipigilan. Kinuha niya ang liham ni Marco mula sa kahon, pinunasan ang alikabok, at inamoy ang amoy ng lumang papel na matagal nang nakakulong sa nakaraan. Sa dulo ng liham, may isang pangalan na dati ay hindi niya pinansin. Isang lagda na pamilyar, Cassandra Navarro. Ang tunay na apelyido ni Cassandra, bago siya naging bahagi ng buhay niya. Tumitig siya sa pader kung saan nakasabit ang larawan nilang tatlo, siya, si Cassandra, at ang batang si Andre. Ngayon, ang larawang iyon ay parang sugat. Isang paalala ng ilusyon na tinawag niyang pamilya. Sa labas, naririnig pa rin ang boses ni Cassandra at ni Marco, mahina ngunit malinaw sa pagitan ng kulog.
Hindi mo kailangang gawin to, Marco, sigaw ni Cassandra, halos nagmamakaawa. Ngunit malamig ang sagot ni Marco. Matagal na akong gumawa ng paraan para lumayo sa impyerno mo, Cassandra. Ikaw ang bumalik. Tumalikod si Marco, tumungo sa kotse, ngunit bago siya sumakay, nagsalita siyang muli. Sabihin mo kay Emilio hindi pa ako tapos. At sa isang iglap, umandar ang sasakyan, naglaho sa dilim ng ulan. Si Cassandra ay naiwan sa gitna ng daan, basang-basa, nanginginig at tila wala ng direksyon. Nang lumingon siya pabalik sa mansyon, naroon si Don Emilio, nakatayo sa ilalim ng pintuan, nakatingin lamang sa kanya. Ang mga mata nito ay walang galit, ngunit puno ng isang bagay na mas mabigat, awa at pagkadismaya. Emilio, mahina niyang tawag, halos walang boses. Ngunit hindi siya sinagot ni Don Emilio. Lumapit ito ng marahan, bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay tila may dalang pa siya. Nakita ko na siya, mahinahon niyang sabi, habang nakatingin sa kanya. Marco Villaverde. Buhay siya. Nang marinig iyon, napasigaw si Cassandra, halos hindi makapaniwala. Emilio, hindi mo naintindihan. Ginagamit lang niya ako. Nagbanta siya. Ngunit pinutol siya ni Don Emilio. Wala ka bang napapansin, Cassandra? Sa bawat kasinungaling ang sinabi mo, laging may kasunod na dahilan. Palaging may ibang dapat sisihin. Ngayon, gusto mong ako na naman ang maniwala? Umiiyak si Cassandra, napaluhod muli sa basang lupa. Emilio, nagsimula lang akong magmahal. Hindi ko alam kung paano ito nauwi sa ganito. Ngunit sa boses niya ay halatang hindi na siya pinaniniwalaan ng sarili niya. Lumapit si Don Emilio, tumigil sa harap niya at tumingin sa kalangitan. Ang pag-ibig, Cassandra, hindi dapat nagdudulot ng takot. Pero sa tuwing kasama kita, lagi akong nangangamba, para sa anak ko, para sa sarili ko. Tumingin siya muli sa kanya, mabigat ang bawat salita. Hindi ko na kayang mamuhay sa pagitan ng pag-ibig at takot. Ang ulan ay humina, ngunit ang hangin ay malamig, dumadampi sa kanilang balat na parang mga kuko ng nakaraan. Tahimik si Cassandra, walang masabi, at sa loob ng ilang sandali, tanging mga tunog ng kuliglig at ulan ang umalingaungaw. Mula sa loob ng mansyon, si Liza ay marahang sumilip, hawak ang kumot ni Andre. Tahimik niyang pinagmamasdan ang dalawa, alam niyang may mangyayaring hindi na mababawi. Cassandra, sambit ni Don Emilio, halos pabulong, aalis ka bukas ng umaga. Hindi ko ipapahiya ang pangalan mo sa publiko, ngunit wala ka nang babalikan dito. Nang marinig iyon, tila naputol ang hininga ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, at ang kanyang kamay ay bahagyang inabot si Emilio, ngunit ito ay umilag. Wala nang magbabalik, Cassandra, dagdag niya. Hindi ang tiwala, hindi ang pag-ibig, at hindi ang taong ginamit mo para sa kapangyarihan. Bumagsak si Cassandra sa sahig, humihikbi, parang batang nawalan ng mundo. Ngunit si Don Emilio ay tumalikod na, tahimik at muling pumasok sa mansyon. Habang sinasara niya ang pinto, isang mahinang tinig ang umabot sa kanya sa ulan. Hindi mo alam, Emilio. Si Marco, siya ang dahilan kung bakit muntik malunod si Andre. Napatigil si Don Emilio. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit si Cassandra ay nakahandusay na, pagod, basang-basa, halos wala ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig ay mababa, mahina, ngunit malinaw. Lahat ng ito sinimulan niya. Nanginginig ang kamay ni Don Emilio habang pinagmamasdan ang eksenang iyon. Ang mga salitang iyon ay umikot sa kanyang isip, parang mga demonyong hindi tumitigil sa pagbulong. Si Marco. Bakit si Marco? Ano ang totoo rito? Tumalikod siya, pumasok sa loob ng bahay, at muling tiningnan ang lumang kahon. Sa ilalim ng mga lumang dokumento, may isang flash drive na matagal na niyang hindi binubuksan, may label itong T. Records. Inilagay niya ito sa laptop at lumabas ang isang folder na may pangalang T. Project Eden. Binuksan niya ito. At sa loob, may isang video file, dated 2 taon bago nila makilala ni Cassandra si Marco. Nang i-play niya ang video, lumitaw si Marco sa screen, nakaupo sa isang opisina, nakangiti. Ngunit sa likod niya, may isang babaeng nakatayo, si Cassandra, mas bata at tila mas tuso. Emilio, sabi ni Marco sa video, kapag napanood mo ito, ibig sabihin nalaman mo na ang katotohanan. Ang babaeng minahal mo ay hindi aksidenteng pumasok sa buhay mo.
Napatigil si Don Emilio, halos hindi makahinga. Ang boses sa video ay nagpatuloy. Si Cassandra ay pinadala sa'yo. Hindi para magmahal, kundi para kunin ang lahat ng pag-aari mo. Ang mga mata ni Don Emilio ay lumaki at ang kanyang dibdib ay kumirot sa bigat ng katotohanan. Ngunit bago pa niya mapindot ang stop, narinig niya ang huling linya ni Marco sa video. Pero kung maranasan niyang mahalin ka ng totoo, baka sakaling magbago ang laro. Ang screen ay nagdilim. Tahimik si Don Emilio habang sa labas ay unti-unting humihinto ang ulan. At sa katahimikang iyon, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Dahil ang katotohanan ay mas mapanganib pa kaysa sa mga kasinungalingang itinago sa ilalim ng pag-ibig. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon. Ang araw ay sumilip sa pagitan ng mga ulap at ang mga patak ng ulan kagabi ay naiwan sa mga dahon na kumikislap sa liwanag. Ngunit sa loob, ang katahimikan ay may bigat, parang hangin bago pumutok ang bagyo ng katotohanan. Si Don Emilio ay nakaupo sa terasa, ay hawak na tasa ng kape, nakatitig sa malayo. Sa tabi niya ay nakabukas pa rin ang laptop, nakapaos sa video ni Marco. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Kung maranasan niyang mahalin ka ng totoo, baka sakaling magbago ang laro. Pumasok si Liza, dala ang isang sobre. Sir, ito po ay iniwan ni Ma'am Cassandra bago siya umalis kanina ng umaga, mahina niyang sabi. Tahimik na kinuha ni Don Emilio ang sobre, pinagmasdan ang pirma sa likod, Cassandra. Binuksan niya ito at sa loob ay mailiham na isinulat ng pamilyar na sulat kamay. Habang binabasa niya, mahina ang boses ni Cassandra sa kanyang isip, tila binubulong ang bawat salita. Emilio, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Wala akong maibibigay na dahilan na makakapagpatawad sa mga kasalanan ko. Ngunit kailangan mong malaman ang totoo bago ako tuluyang mawala. Tama ka, pinadala ako ni Marco. Noon, ako ay bahagi ng plano niyang sirain ka. Ginamit niya ang galit at kahirapan ko para ipasok ako sa mundo mo. Sinabi niyang kapag nakuha ko ang tiwala mo, kaya naming mabawi ang lahat ng kinuha mo sa kanya. Pero hindi ko inasahan na matutunan kong magmahal. Nang makita ko kung paano mo inaalagaan si Andre, kung gaano kakabuti sa mga tao sa paligid mo, doon ko naramdaman kung gaano ako kaliit. Sinubukan kong baguhin ang plano, ngunit huli na. Nang muntik nang malunod si Andre, hindi ko siya sinadya. Si Marco ang naroon noon, at ako ang naging dahilan kung bakit hindi ko agad nasabi ang totoo. Nang makita niya ang takot ko, ginamit niya ito laban sa akin. Emilio, wala akong karapatang humiling ng kapatawaran. Ngunit sana, sa mga sandaling ito, maalala mo man lang na kahit minsan minahal kita. Hindi bilang bahagi ng isang laro, kundi bilang babae na unang beses natutong magmahal ng totoo. Magpaalam ka kay Andre para sa akin. Sabihin mong humihingi ng tawad si Tita Cassandra dahil sinira niya ang pamilya bago pa man niya ito tunay na mahalin. Cassandra di. Napatigil si Don Emilio, pinikit ang mga mata at marahang huminga. Sa unang pagkakataon, wala na siyang galit. Tanging lungkot at isang uri ng kapatawarang hindi niya inakalang kaya niyang ibigay. Lumapit si Liza, marahang nagsalita. Sir, aalis na po ba talaga si Ma'am Cassandra? Tumango siya. Wala na siya rito, Liza. Pero siguro iyon na rin ang tama. Lumabas siya sa hardin kung saan unang nangyari ang lahat. Ang mga bulaklak ay muling namukadkad at ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan ay sariwa, parang bagong simula. Sa di kalayuan, si Andre ay naglalaro, walang kamalay-malay sa bigat ng mga pangyayaring nagdaan. Lumapit si Don Emilio sa anak niya, yumuko at marahang hinaplos ang buhok nito. Anak, mahinahon niyang sabi, may mga taong darating sa buhay natin para turuan tayo ng mahirap na leksyon. Pero kahit masakit, minsan kailangan nating tanggapin dahil doon natin natutunan kung ano ang tunay na kabutihan. Ngumiti si Andre, inosente. Daddy, aalis na ba si Tita Cassandra? Tahimik na tumango si Don Emilio. Anak, pero lagi niyang maaalala ang kabutihan mo. Habang naglalaro ang bata, tumingin si Don Emilio sa langit. Ang mga ulap ay nagbubukas, at sa pagitan ng liwanag ay tila nakikita niya ang isang aninong nakatingin mula sa malayo, si Cassandra, sa isang sasakyang papalayo, hawak ang rosaryo, umiiyak ngunit payapa. At sa kanyang puso, isang tinig na mahina ngunit malinaw ang narinig niya. Patawad, Emilio.
Umiti siya, mahina ngunit totoo. At habang hinahaplos ang hangin, sinabi niya sa sarili. Ang pag-ibig, kahit gaano kadilim, ay laging nag-iiwan ng liwanag. Sa huling pagkakataon, sumikat ang araw ng buong ningning sa mansyon ng mga Vergara. Walang iyak, walang galit. Tanging katahimikan, kapatawaran, at isang bagong simula.